So hello mga coins, mapagpalang araw po sa inyong lahat. So yan, thank you mga coins sa mga nakapanood po ng ating mga content. And then, syempre, maraming salamat din po sa pagsuporta po ninyo sa ating YouTube channel. So yan mga coins, kung may mga katanungan po kayo, wag po tayo sana mahiya mag-comment dun sa ating mga comment section. So yun, sa mga nagtatanong kung anong variant po yung aking binibili. So nasa thumbnail and mga nasa content po yan lahat. So panoorin po ninyo ng buo and panoorin po ninyong mabuti yung mga content po natin. Na sa ganun po malaman po natin kung anong barya po yung may mga added value and mga barya na common coin. So yan ang mga coins salamat po ng marami sa suporta po ninyo. Alam niyo naman po yan, lagi po tayo nagpapasalamat in every content po na ating binabahagi. Nagpapasalamat po tayo. And in return, nagbibigay po tayo ng tamang presyo, tamang variant po ng barya. So yan, jump up na po tayo. Nandito pa rin po tayo dito sa ating piso series. So ang kagandahan kasi nito mga coins, yung ating piso series is nagsi-circulate pa rin po ito sa ating mga circulation. So possible makakuha po tayo ng mga variant na may mga added value. So panoorin po natin yung mga bawat content and mga bawat variant ng barya para kung kayo po ay decided na mag collect or maging hunter. So yun, may idea po tayo kung anong variant o anong itsura ng barya na hinahanap at merong collector's value. So yun, salamat mga coins sa pagsuporta sa ating YT channel. So thank you ng marami. So yun, nasamahan niyo po ako mga coins. Continuous pa rin po tayo. Nag-stop po tayo sa 2013 na mga 1 piso. So dito na po tayo sa ating 2014. So may variant po dito na aking bibilhin o aking hinahanap sa tagal-tagal na ng panahon. So anong variant ba yun? So samahan niyo po ako mga coins. Ating alamin kung anong variant po yung aking hinahanap dito sa 2014. So huwag natin masyadong patagalin, pahabain. So samahan niyo po ako. Tara, let's go! So hello mga coins, mapagpalang araw po ulit sa inyong lahat. So yan, thank you mga coins sa mga nakapanood po ng content po natin. So proceed na po tayo dito sa ating content sa 2014 na mga reverse po nila. So yan mga coins, yung reverse po kasi na tinatawag ng mga collector is yung pinakalikod ng barya. So may mga iba't ibang variant po yan o iba't ibang uri o iba't ibang klase po kasi ang mga barya po na nagsisirculate sa atin. So yun, wag lang tayong tumingin sa year ng coin. So kadalasan po kasi nangyayari is tumitingin lang po tayo sa year ng coin. So wag pong ganun. Kaya po tayo nandito para i-guide po kayo. So yun, ang gagawin nyo na lang po, simple makinig po at alamin po natin mabuti kung paano ba tumingin ng isang variant ng barya. Yan. So, stay tuned. Kung medyo malito kayo, balikan nyo lang ng konti yung ating content. So, yan, dito sa 2014 mga coins, maano ko lang pala, may dadagdag ko lang. So, ito po ay mag-i-skip yung ating day 1. So, walang day 1 ang 2014. Yan malinaw po yan. Walang day 1. Day 2 siya kagad. Yan. So, ito po yung day 2 na sinasabi. So, zoom natin. So, mga coins ito po. Ito po yung obverse o harap ng barya. So, pag sinabing day, yan sabi ko nga po sa inyo, kahit bago po kayo, matututo po kayo dito. Ang day na sinasabi mga coins is yung pinaka-reverse po niya. So, yun. So, dito tayo titingin. Ito po yung tinatawag na reverse. So, yan. Yan mga coins yung ating day 1 is wala po. So, day 2 na po tayo. So, ang day 2 mga coins, unang-una, tignan nyo mabuti yung kanyang cogwheel. Yan. So, unang-unang part is yung cogwheel po niya. So, kung mapapansin nyo mga coins, yung day 1 po kasi natin is medyo makakapal po yung cogwheel pero maliliit po yung kanyang teeth.
So ito po, i-zoom natin ng konti. Yan. Ito po yung ating die 2. So tingnan nyo mabuti mga coins yung kanyang inner rim. So ang inner rim is itong naka paloob dito sa ating cogwheel. So ito po yung cogwheel, yung parang gear. Ito po yung inner rim and ito po yung outer rim. And yung kabuuan po ng mga sulat dito sa ating piso or reverse po ng barya is script po ang tawag po dyan. So yan mga basic na kaalaman po para sa ating mga bagong subscriber o bagong viewers po dito sa ating content. So ito mga coins, pag sinabing reverse ng barya, so wag lang tayong tumingin sa year. So wag lang po ito. Pag sinabing reverse 1 or reverse 2, isa likod po yan. So dito sa 2014, so yun, kung medyo wala kayong idea, sulat nyo po, mark down nyo po. Para pag kayo nagbuo, so yun, may idea po tayo. So ito po yung reverse 2 natin. So ito po yung walang added value. Yan lilinawin ko lang po. Wala po itong added value. So face value lang po siya. Ang face value po, ang ibig sabihin po nun, as is po siya. Kung piso siya, so piso lang din po yung kanyang halaga. So yan mga coins, ito binibigay ko lang po sa inyo idea, at least meron kayong konting kaalaman dito sa ating pagbabarya. So next po natin is ito. Ito yung ating reverse die 3. So buksan po natin. Sa mga nagsisimula, sa mga bago pa lang mga coins, makinig po tayo mabuti na sa ganun po matuto po tayo at malaman po natin yung sinasabi po natin dito sa ating content. Yan. So medyo mabilis yun parang rapper. Saglit lang mga coins At ating bubuksan itong ating capsule. So yan. So mas maganda, sabi ko nga po lagi sa aking content, mas maganda kung mag-invest tayo sa mga ganito. So ito po yung ating reverse 3. So sa unang part, pag sinabing reverse 3, yan. So kung mapapansin nyo, halos similar lang naman po, walang pinagkaiba. So lagi pag reverse ng coin, reverse 1, 2, 3, 4 sa likod natin titingnan po yan. So yan, kung mapapansin nyo yung unang coin na pinakita po natin is maninipis po yung kanyang cogwheel, at the same time maliliit po yung gear o itong pinaka cogwheel po niya and yung mga teeth. So mas thinner po yun. So ito po. So itong mga paghahalimbawa na to mga coins is para matuto po yung mga bago. So sa mga marunong na, so yan, turuan po natin sila mga coins para syempre mas dumami yung natin sa coin industry syempre. So yun, ito po yung pinakatit ng cogwheel. So mapapansin nyo yung die 3 mga coins, unang-una tignan nyo po yung kanyang cogwheel, yan po. And yung kanyang 1993, so mas malaki to, mas matataba and mas pulido, makikita nyo naman po kagad. And then ang katangian po ni die 3, yan, kung makikita nyo yung pinaka outer rim nya, so yan, nakita nyo, naka-emboss po siya mga coins, nakalabas, kitang kita po, and mas pulido po siya. So ito po mga coins is wala po siyang added value wala pong added value po itong barya na to. So stay tuned lang po mga coins, meron tayong ibibigay na variant ni 2014 na masasabi ko na hard to find. So medyo mahirap pong hanapin o hagilapin po yung baryang yun. So yan mga coins, maging familiarize po tayo. So wag lang po tayong tumingin sa gear lang ni coin. So yan, tignan nyo mabuti mga coins. Sabi ko nga po sa inyo, balikan nyo yung content para malaman po natin yung die. So maraming nagsasubmit o nagkakamali na mga bossing natin. So yan po, ito po yung pinaka script po ng barya. Then ito yung pinaka die nya, makikita nyo po kagad is die 3 po ito. So yan mga coins, malinaw po yan. So proceed na po tayo dito sa ating tinatawag na frosted. So yun, medyo medyo mas maganda na tong frosted. Yan. So yun. So sa unang part, makikita niyo mga coins, yung frost po na tinatawag nila is ito po. Yung nag-yellow. Yan nakikita niyo po yung pinaka-frost. Yan po. Ito po yung parang nag-yellow na part na yan. So parang may pinalamig ka na isang bagay tapos tinapat mo sa liwanag. So ganyan po. May parang icy type po kung tawagin. So ito po yung frosted mga coins hindi po ito luster effect. So makikita nyo kasi pag luster effect po, pag ginanon nyo po yung isang barya,
at may umiikot-ikot na ganyan, tapos nakikita nyo po yung inyong reflection ng malinaw o mas malinaw, so yun po ay tinatawag na mint luster or mint frost. Yan malinaw po yan. So yung pinakalikod po niya, kung mapapansin po ninyo, yung pinakita po natin sa unang pangalawang part, yung ating die 3. So ito po ay die 3 pa rin, but mas bolder po yung kanyang mga letter. So mas bolder siya ng konti. At the same time, yun nga po, yung gaya nga po ng sinasabi ko palagi po sa inyo is tignan nyo po yung kanyang outer rim. So yung outer rim po nung ating die 3, kung mapapansin po ninyo, is embossed. Samantalang ito po ay hindi po. Yan po. So para mas malinaw, ito po yung ating die 3. So yan, mapapansin po ninyo. Yan po. Unang-una mapapansin nyo mga coins is mas bolder ng konti. Konting-konti lang yung ating reverse frosted. Yan. Reverse and obverse frost. So frosted coin. So mapapansin nyo yung pinaka-outer rim niya. So dyan, huwag kayo malilito mga coins. Pinaka-outer rim niya, makikita nyo mas embossed to. Ito po ay halos flat. And then, at the same time, makikita nyo po yung kanyang bangko central, mas bolder to ng konti. Yan yan mga coins. Yan. So wag kayo maliligaw dyan. Nakikita nyo po yung pinaka star nya. So yan So price yan. Ito mga magaganda yung price ng coin. So yung price mga coins lagi ko pong sinasabi sa mga content po natin, yung price po ng barya o pinaka added value ng barya. So, for example, hard to find na 5 piso. So, yan po ay nagre-range kalimitan ng 500 ang pinakamababa. Ngayon, habang pumapangit yung barya, is bumababa din po yung kanyang added value. Kung gumaganda po, nagre-range po yan o gumaganda din po yung kanyang value. So, yan, malinaw po yan. Yung piso natin na 2005 na hard to find, kung tawagin o masasabi kong hard to find kasi halos wala tayo makikita niyan sa circulation. So yun mga kois, wag tayo mag-relay lang dun sa year lang din ng barya. So tignan po natin yung kondisyon, kung tama o tugma o mas maganda. Mas maganda din yung magiging price po niya. So yan, malinaw po yan mga kois. So wag lang tayo mag-relay sa pinaka-year lang ng barya. So tignan po natin. Bukod po doon is yung kanyang kondisyon. So yan malinaw po yan. Yung kondisyon is nagmamatter po yan dun sa presyo ng barya. So yan, i-take note nyo yan mga kois. So next po natin, kung mapapansin nyo, kung magkano ba yung presyo po nito, yung ating frosted na barya. So yun, yun ang mga magagandang katanungan sa ating content. So ang price po niyan mga coins is from 40 pesos to 60 pesos. Depende po sa itsura o sa ganda ng barya. So yan malinaw po yan. So next po natin, frosted coin. So yun, kung medyo nalilito kayo mga coins, balikan nyo lang po yung ating content. Yan. Balikan nyo lang po, i-replay nyo po o di po kaya i-balik nyo lang po. Yan. So next po natin is ito. So yun. So yung kanina, kung may pinakita tayo kanina mga coins na ano ba ang tawag dito? Frosted coin. So ito po, yung susunod po natin na barya is ayaw pa, lumalaban pa sa ilaw Yan. So yung susunod po natin na barya is, kung mapapansin nyo po yung kanyang ito po, zoom natin mga coins. So kung mapapansin nyo po yung pinaka obverse part niya o pinaka harap po niya is normal. So yung pinaka likod po niya is frost po. So ito po yung tinatawag natin na 2014 reverse frost. Yan. So ito po yung itsura nun. So ito po yung pinaka texture po niya. So yan, malinaw po yan
So, sa mga mag-aalok sa akin, mamaya papakita ko sa inyo kung gaano karami yung 2014 natin. Then, meron tayong ipapakita sa inyong variant. Ito, mga coins. So, itong variant na to, masasabi ko na maganda siya. So, solid na solid itong variant na to. So, yan, sa unang part, so, yan, medyo lumalabo siya. So, yan, sa unang part, mga coins, makikita nyo yung ating reflection. Siguro lalo pag pinanasan natin to ng ating mahiwagang basahan. Pinanasan natin siya. Para mas lumabas yung ano niya. Yung kanyang kintab. Yan. So once in a while, magpunas-punas din tayo ng mga baril natin para at least mula yung parang mga, ayan mga koys, oh, para kayo nananalamin. So parang glossy type siya, oh, mapapansin po ninyo. Parang glossy type yung itsura ng ating 2014 na reverse frost. Pero pagdating sa likod, mga koys, sa pinaka-reverse niya, so tignan niyo mabuti kung gaano siya kaganda. So para siyang mint frost, yan. Nakikita niyo mga koys yung reflection ng kapaligiran pag iniikot natin. So para siyang mint frost. Kita niyo naman mga koys, oh. Para siyang mint frost. Hindi mo siya matatawag na mint blaster kasi yan, oh, may mga part na yan, kita niyo lumalaban sa ilaw. So yung mga ganito mga coins, pwede nyo siyang bilhin ng mga 100 to 150. So depende po, nagdidepende pa rin po yan sa kondisyon ng barya. So mapapansin nyo, ano napapansin nyo mga coins, napakaganda ng pinaka-burst po niya, oh. Then yung pinaka-reverse po niya, ayan po. Ibang iba po dun sa ating reverse frost and frosted. So tingnan po ninyo. So malayong malayo siya. Ayan, oh. So yan. So yun ang mga koys, kung meron kayo mga ganito, so mas maganda i-keep po ninyo. Kasi nakikita nyo naman po ang ganda ng kanyang tsura. So meron tayong variant nga po pala na hinahanap dito sa ating content. Yan. Sa 2014. So ito po yung variant po na aking matagal nang hinahanap. So ito po. Yan. So yan po yung tinatawag nilang 2014 na bolder letters. So unang-una nyo makikita dyan mga coins is thinner po yung kanyang reverse. Yan. So sa mga nakakaalam at meron nito, so yan, submit nyo po sa akin. Please comment lang po tayo. So magkano ko ba pwedeng bilhin ang variant po na yan? So bilhin po natin ng 1,000 each. Kung meron kayo, 1,000 each. And kung maganda po yung kondisyon po niya, pwede kong bilhin sa inyo ng hanggang 1,500 ang isa. So yan, malinaw po yan mga coins. Ganyan po yung added value, nung possible added value ng bariyang yan. So masasabi ko para sa akin, based on my experience, is wala pa ako nai-encounter niyan na nahawakan ko po. So definitely meron pong binenta sa atin pero hindi po siya isang bolder letter. So yun, nung tempo kasi na yun, atat tayo magkaroon ng bolder letter. So yun, wala ganun talaga. So hindi pa tayo masyadong ganun kaalam o kalalim yung kaalaman natin sa barya. So yun naman ako, isa kung meron kayong ganyan dun sa pinakita kong video. So ito po yung picture. So ito po. So yan po yung obverse and reverse part. Yan, katulad ng tinuro ko sa inyo kanina. So yun, screenshot nyo yan mga coins, or balikan nyo po. Una nyo makikita dyan yung tin, yung pinakalikod nya, tin rim, and then bolder yung pinaka letters nya, bolder letters kung tawagin. So wag po tayong tumingin, sabi ko nga po sa inyo, dapat yung pinaka outer rim nya is tin. Tin ha mga coins, hindi naka-emboss, tin po siya. So malayo po yan dun sa ating die 3. So marami sa atin nag-submit niyan die 3. So hindi po ganon. Tingnan niyo po yung pinaka-reverse o pinakalikod ng barya. So balikan niyo nga po ito, yung content natin, kung medyo nalilito po kayo. Para na sa ganun po, is mas malaman po natin yung variant po na yan. 2014 na
bolder letter. So, yung harap po niya, yung obverse part po niya is, ayan po, normal lang. And yung reverse part po niya, dyan po ninyo tingnan kung ano po yung sinasabi kong bolder letters. Yan na, mga kois ha. Bolder letters po yung ating hinahanap dito sa ating 2014. Kung meron kayo niyan, submit nyo po sa aking FB account or mag-comment lang po tayo. Boss, meron ako niyan. And then yun, isasubmit po natin yung ating FB account po sa inyo. So yan, maliwanag po yun mga kois ha. Asahan ko po yan. So sana matulungan nyo ako dito sa ating mga content. And doon sa paghahan po ng mga variant po na kakulangan ko dito sa ating piso series. So yan. So yan mga kois ha. Stay tuned pa rin doon sa ating 2015. So yun, medyo marami, madugo. And mas exciting yung 2015 na yan. So, panoorin po ninyo yung mabuti mga kois. Panigurado matutuwa kayo sa content na yan. So, yan mga kois hindi na muna tayo maglalapag ng mga nag-comment po ng ating mga last content. Kasi may mga unlisted pa tayo. May isa pa tayong unlisted na tawag dito na content. So, yan ingat-ingat po mga kois. And God bless us all. Kita-kits sa mga susunod po nating mga content. Stay tuned lang po. Kita-kits tayo. Antayin ko kayo mga kois Yun lang po. God bless us all. Bye-bye.